Good morning, good afternoon, or good evening kung anumang oras dyan. So, pag-uusapan naman natin ngayon yung US Embassy interview sa Manila. Okay, so last video is about medical exam. Ngayon naman, pag-usapan natin yung US Embassy interview sa Manila. Okay, so ang appointment ko noon is 9:30 ng umaga. An hour before that, 8:30 pa lang nandun na ako. Yan. So, may mga nabasa ako na dapat 30 minutes or 15 minutes before the time lang pupunta doon. Pero sinubukan ko pa rin. 1 hour before nung appointment, pumunta na ako doon. So, tinanong, ako yung nagtanong kasi maraming tao, may mga parang naghihintay, ganon. So, di ko sila tinanong, dumiretso na lang ako dun sa guard. So, sabi ko, tinanong ko kung pwede nang magpapasok kahit 9:30 pa. So, pinapasok naman ako. Yun. So, sabi nung guard, hiningi syempre yung forms, yung DS-160. So, nakita niya naman doon 9:30, pero pinapasok na ako kahit 8:30 pa lang. So, syempre, ano ba yun dapat dala? Ginawa ko na lang para sure ay plastic envelope. Yan, para transparent. Kita yung nasa loob. Although, pwede naman yung mga bags or purses na hindi see-through. Yan. Pwede naman yun. May dala nga rin akong payong, so hindi bawal ang payong kasi sobrang mainit. Or syempre pag umulan, yan, maganda na yung ready. Hindi naman bawal yung payong. So ano pa ba yung mga pwedeng dalhin? So sabi nila, para sure, huwag ka na lang magdala ng alcohol, gano'n. So hindi na ako nagdala noon. Wala rin akong dalang makeup. Hindi rin ako nag-makeup noon kasi hindi naman required. Ayan, hindi naman siya job interview na dapat naka-makeup ka, gano'n. So, ano pa ba? Yung sa pila ulit, may nakasabay ako na nakipagkwentuhan. Ayan, so, inalok niya ako nung candy or parang mint na TikTok. So, hindi naman siya bawal. Ayan, pwede pala yun. Okay, so, may bag scanner naman doon. So, hindi mo kailangang buksan yung bag mo kasi iwan mo lang doon. Ano pa ba? So, after nun, 8:30 ako pumasok. 8:45, syempre may waiting area, nakaupo. Mga 30 minutes ako naghintay. Ayun. So, syempre, habang naghihintay, meron naman doon TV screen na pinapakita yung mga parang procedures, ganyan. So, after 30 minutes, ayan, yun na yung parang initial interview. Ayan. So, bago nga pala yung initial interview, sabi ulit, nakipagkwentuhan yung nakatabi ko noon na K1 visa din siya. Tinanong niya kung yung Senomar ko daw ay updated o yung within 1 month bago nung April. Ayan. So, sabi ko hindi. February yung date. So, mga 2 months na siya. Sabi nung nakatabi ko, naku, baka matutuwan G ka. Kasi dapat updated. Within 2 months daw kasi baka nagpakasal na sa Philippines. Kaya para sure, ang embassy dapat yung Senomar daw within 1 month. So, syempre, di ko naman yun alam. So, niisip ko na lang na, sige, tingnan natin mamaya kung matutuwan G ako. So, hindi naman ako natutuwan G. Ayan. So, ibig sabihin kung kayo rin, meron kayong appointment, interview appointment sa US Embassy, tapos yung Senomar nyo, within 2 months, hindi 1 month. Pwede pa naman yun. Or, di ko lang sure, baka depende doon sa mag-i-interview. Kung ano na lang, sige, para daw sigurado, within 1 month. Pero kung
2 months, pwede pa naman siguro yun. Wag naman siguro 6 months, ganun. Ayan. So, room temperature o yung sa loob ng embassy, hindi naman siya ganun kalamig, ganun. Or depende lang kung ginawin ka, sige magdala ka ng jacket. Yung iba nakaano pa sila, parang corporate attire, merong ano nga ulit yan, yung blazer, yan. So, hindi na ako nagdala ng ganun. Ano lang, collared shirt, ayan. So, akala ko nga, dapat nga corporate attire, gano'n, hindi naman pala. Yan, may mga nakita pa ako doon na naka-sleeveless. So, pwede pala yun. Tapos, akala ko rin dapat low shoes. So, may mga nakita ko na hindi naman naka-close shoes. Yan, pwede pala yun. Yan, so ako kasi na naka-rubber shoes, tsaka naka-jeans, yan, tsaka t-shirt na may collar. Yan, so pwede pala yun. Okay, then, next, syempre, tinawag na ako doon nung Filipino interviewer. Kasi ganun yan, di ba? Yung bago yung mismong interview mo sa American, Filipino muna, yung parang mag-initial interview. So, honestly, mas parang nakakatakot pa nga yung Filipino interviewer kaysa doon sa American. Pareho silang babae, yung napuntahan ko na window. Parang ang sungit kasi nung Filipino interviewer, parang mataray siya magsalita, ganun. So, yung sa American naman, babae yung nag-interview sa akin doon, tapos mas siya, parang mabait yan. So, yung mga hiningi nung Filipino interviewer. So, okay, nasa list naman siya, no, nung pag nag-research tayo. So, yun, syempre, birth certificate, Senomar, MRV receipt, 2 photos, yung picture, no, passport size, gano'n, 2x2, not necessarily mamahalin, or na tayo magbanggit ng kahit naman pala hindi mahal, yan, basta tama yung sukat, gano'n, kahit na ordinary na picture, ayan, or sa ordinary na studio, gano'n. So, syempre yung medical, yung brown envelope na nakaseal, iiwan yun doon. Then, NBI clearance, ayan. So, binigay ko yung walang personal copy na nakalagay. So, hanggang ngayon, nasa akin pa yung personal copy. Kasi hindi pa siya expired. So, maganda na nasa atin. Yan. Okay. Passport, syempre, titingnan din. Ayan. Although, syempre, ibabalik din siya. Kasi, bibigay yon sa mag-interview, yung final interview. Ayan. So, bukod sa hiningi yun, yung mga requirements na yun ng Filipino interviewer, nagtanong siya, or syempre interview, ang mga tinanong niya, taga saan si fiancé, saan ang address mo, anong cellphone number mo, and parents name. Yan. So, chine-check niya kasi yung Senomar, yung details mo doon, at yung birth certificate. Yan. So, after nun, another pila. Yan. For the biometrics. Yan. So, biometrics, mabilis na siya. Kaya, nakatayo kayo habang nakapila. So, after nun, after na biometrics, yun na, 1 hour na yung hinintay. Ayan. So, kanina, di ba, before yung initial interview, 30 minutes yung hinintay namin. Then, before the final interview, 1 hour. Ayan. So, ibig sabihin, sinadya ko na tumabi sa, na hindi tumabi pala kahit kanino. Ayan. Although may nakatabi ako, pero parang, ibang visa yun sa kanila, family, ganun, kaya parang mga siguro 12 years old lang yung katabi ko, kasama niya yung parents niya. Tapos hindi sa isang side ko walang nakaupo, yan. So sinadya ko talaga na walang katabi para marinig ko yung pag tinawag na yung pangalan, ganun. Kasi may mga nagsasabi na
minsan pag nakikipagkwentuhan ka sa katabi mo, baka hindi mo marinig yung pagtawag sa'yo, ganun. May instance pa nga na may tinawag, yung isa, nasa CR pala o nasa toilet, ayan. So, okay lang, di naman sila nagalit, ganun, since medyo matanda na yung babae na nasa CR siya nung tinawag, ayan. So, okay. At least, ayun, another reason pa kaya, sinadya kong tumabi na or hindi makipagkwentuhan kasi yun nga yung nakatabi ko nung before initial interview, parang tinakot pa ako na sabi baka matutuwan G kasi nga yung Senomar ko 2 months, ganun, pero pwede naman pala. So baka mamaya may ganun na naman, baka mas kabahan pa ako bukod sa hindi ko marinig yung pag tinawag ako. So yun, wala akong katabi, parang yung 1 hour na yun, nag-iisip na lang ako, ganun, or nagpe-pray. Then, nakikinig ako doon sa mga naririnig ko na ini-interview. Yan, kasi magkakarinigan naman doon eh. Lalo na yung mga, pag napunta ka sa parang window na malapit sa waiting area. Yan. So, nung naghihintay ako, 1 hour kasi yun eh. Siyempre, naririnig namin yung mga iba naghihintay, yung mga hinihingi. Kasi di ba naka-mic yung interviewer na nasa window. So naka-mic, so medyo naririnig namin mga siguro 3 windows na interview. Ayan. So, yung isa, nakita na yung NBI clearance niya, ang nakalagay, no pending case. So, dapat daw, no derogatory record yung nakalagay. So, nung narinig namin yun lahat, kami tinignan namin yung NBI clearance namin kung yun yung nakalagay. So, pinabalik siya. Yan. Or, siguro, yun, kailangan niyang ayusin yung NBI clearance niya. Yan. So, yun yung isa sa mga narinig namin. Then, yung isa sa narinig namin or nakita namin, kasi, although hindi yata namin narinig, pero obvious kasi sa facial expression ng mother, may kasama siyang anak na na-deny sila or hindi nakapasa dun sa interview. So, not necessarily pala na may anak, approve na. Yan. So, yun yung nakita namin. And then, mayroon din kami mga nakita na bago kami interviewin yung mga sinundan namin, K1 visa din sila. Tapos parang ang bilis lang, ganon. So, parang wala gaano hiningin papers or tinignan. Tapos, ayun, alam mo na nakapasa sila kasi nakasmile, ganon. Or minsan may sinasena sila dun sa nakasabay siguro nila na habang naghihintay sa pila, ganon, nakapasa sila. Ayan. So, again, yung 9:30 yung appointment ko. 9:45 to 10:45, parang waiting for the final interview. So, 10:45 siguro yon yung tinawag ako. So, sabi ko bago ako tawagan, sana hindi ako mapunta sa window na yung malapit sa mga naghihintay nakaupo. So, ang galing, doon pa ako napwesto or doon ako tinawag. Sabi ko, hala, nakakahiya kapag hindi approved. Tapos rinig halos ng lahat. Ganun. So, buti naman hindi, no? Ayan, so 10:45, syempre, unang-unang gagawin, sabihin ng interviewer na raise your right hand para mag-oath. Yan, syempre, sabihin mo na hindi ka magsisinungaling, ganyan. So, after nun, tatanungin yung name, birthday, yan. Tapos, okay, may mga nakikita tayong videos, gano'n na tips. Tapos, ang dami nakalagay, di ba? Memorize yung ganito, ganyan, maraming itatanong. So, konti lang naman yung tatanong. Ayan, I guess, it depends, di ba? Case-to-case basis naman. So, may napanood pa ako noon, tinanong, dapat din daw, alam mo yung hobbies ng fiancé, kung ilan yung kotse, anong model, anong color, mga ganon. So, hindi naman ako tinanong ng ganon. So, tinanong lang ano yung name niya, ano yung work,
Tapos, syempre yung hindi pwedeng hindi tanong yung where and when did you meet? Okay? How many times kayo nag-meet in person? So, tatanong din, or at least sa akin, tinanong, how often do you communicate? Ayan. So, syempre, yung iba, siguro hindi na sila hiningan ng chat logs, ganon. So, yung sa amin, hiningi or tinignan. Ayan. Kasi, yung sa amin, 7 years na, hindi kami nagkita in person. So, puro lang, parang LDR na 7 years. So, tinignan. Ayan. Proof of recent communication. Ayan. So, actually, nung tinitingnan ko nga yung American na habang siguro tinitingnan niya yung chat logs, parang mabilis lang naman. Sobrang bilis lang. Hindi niya na inisa-isa. And hindi ko rin naman nilagay lahat. Kasi syempre for 7 years, alangan namang everyday, may screenshot, sobrang dami nun. So, siguro mga total of 10 screenshots lang yung ginawa ko. Tapos sa isang bond paper siguro 6, mga ganun, 6 na screenshots. So, maliit lang, pero nababasa pa rin ganun. So, after nun, di ko alam kung yun yung last, pero na ginawa. Pero tinanong din pala kung, did you previously live in the US? Syempre, no. Are you previously married? No. Do you have kids? No. Or kung si fiancé ay married, ganun din, same question. Kung may anak, kung nag-serve sa military, no. Convicted or committed a crime, no. Tapos, parang pinakahuling question ay, are you ready to be married in 90 days? Ayan, syempre yes. Ayan. So, after noon, parang hindi ko na maalala yung exact words niya. Siguro may congratulations, ganun, or welcome to the USA. Basta syempre, binigay niya yung Kimbra pamphlets. Ayan. So, di ba nakikita natin yun sa mga ibang videos, ganun. Yun yung binibigay yung pamphlet. So, English and Tagalog. Yun, pareho lang pala yun. And makikita din pala siya sa internet. Ayan. So, ibig sabihin kung sakali na mawala yung ganun mo, okay lang. Ayan, hindi naman siya hanapin sa airport or sa yellow packet or sa consul, ganon. Immigration din naman. Ayan. So, yung pamphlet ay makikita din pala or can be downloaded, yung PDF file. Ayan. So, after nun, syempre, masaya. Ayan. Then, nung paglabas ko na nung embassy, parang gusto mong tumakbo. Ayan. Para kasi syempre bawal yung cellphone, di ba? Para makuha mo na ulit yung cellphone mo. So, yung sa akin nun, nasa mother ko, kung saan kami naka-check-in, gano'n. So, parang gusto mong magmadali, gusto mong tumakbo para matawagan mo na agad, gano'n. So, ginawa ko nun, syempre, pagbalik ko dun sa kung saan kami nagstay na hotel, syempre sinabi ko sa mother ko, then tinawagan ko agad yung fiancé ko. So, sinabi ko na yun nga, nakapasa. Ayan. So, yun lang naman. Okay lang nakabahan, normal naman yun. Pero syempre, huwag natin kakalimutan mag-pray. Ayan. At saka kung okay naman yung sure ka sa requirements mo, ganon, na walang falsification, okay naman yun. Hindi naman dapat kabahan ng todo. Ayan. So, that's all for now. Next vlog, siguro yung about CFO. Yan. Ano ba yung meron doon sa CFO na yan? Okay. So, like what I said last time, kung may question or clarification, you can comment. Ano pa ba? Yun lang naman. You can comment. Okay, kung wala, okay lang. Ayan, sana nakatulong ang video na ito. See you next time.